po. Uh, Buksan po natin yung ating mga Bibles doon po ulit sa 2 Corinthians chapter 5 sa verse 17. Basahin lang po muna natin yung text po. And then babalik na po tayo ng kaunti yung sa talakay na po last time. 2 Corinthians chapter 5 sa verse 17 po. Ito po sabi, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new." So kung maalala niyo po mga kapatid, a regenerate man does not habitually commit sin. And then yung ating pong second point ay a regenerate man believes in Christ alone for. So, tingnan po muna ang first point natin last time. A regenerate man does not habitually commit sin. Sabi natin, pagka ang isang tao ay nagkaroon ng isang genuine conversion, so binibigyan din po siya ng, yun po ay as a whole. So una pong nababago ay ang kanyang mata o understanding, yung pagtingin niya sa mga bagay-bagay. So kapag tumingin siya ngayon sa kanyang sarili, ay mas kilala niya na. So sabi natin, the new creature knows himself better than he did before. So ano po ibig sabihin nun? So nakilala niya na ang kanyang sarili ay totally depraved, walang kakayahan na gumawa ng mga mabubuting gawa na nakalulugod sa Diyos. And then makikita din niya doon yung kanyang mga kasalanan. So big deal na ngayon sa kanya. Kung dati siya ay nakakagawa ng mga kasalanan, mga pagsalangsang sa kautusan ng Diyos, ay baliwala lamang sa kanya. Hindi siya affected, kumbaga. Ngayon, as a new creature, at nagkaroon ng genuine conversion, so meron na siyang grief o kalungkutan pagka siya ay nakakagawa ng kasalanan. And then, sabi natin, a regenerate man does not habitually commit sin. So, sabi sa ating teksto, new creature So, hindi naman natin sinasabi na hindi na siya makakagawa ng kasalanan. Kumbaga, nandyan pa rin yun. Yung nasa laman pa rin tayo. Pero mahina na yan. Kumbaga, wala na dapat sa iyo yung nature na ikaw ay habitually kung gumawa ng sin. So, yun yung point natin last time. Kaya kung ang isang tao ay paulit-ulit din lang naman yung kanyang kasalanan, na sinasabi niyang inihihingi niya ng kapatawaran o nagre-repent siya dun palagi, so ang tawag doon ay habitually na paggawa ng kasalanan na iyon. So masasabi natin there is something wrong. So maaring hindi pa nga nakaranas ng kapanganakang muli kasi kung yun at yun din lang naman, parang na yan, yun nga, habitual. And then sa ating second point last time, a regenerate man believes in Christ alone for salvation. So, naging point natin doon, lahat naman ng Kristiyano na nagsasabing born again, ay Christ alone daw for salvation. Pero pag tinanong mo kung meron ba siyang part sa kanyang salvation, so ang isang tao na wala talagang spiritual understanding, sasabihin niya meron. So, yun? Yun daw pagtanggap. So, sasabihin niya dahil sa kanyang naging decision making. So, yun yung kanyang part daw. Pero as a mark ng genuine conversion, pag sinabi mong Christ alone for salvation, syempre nga, dun sa first point, nakita mo na yung ikaw ay totally depraved. So, meaning noon, malalaman mo sa sarili mo na wala ka pala talagang kakayahan. Na iligtas kumbaga yung sarili o hindi ka makakagawa ng mabubuting bagay. Kaya nga sabi dun sa John chapter 6 sa verse 44, no man can come to me. So no man, walang exemption. So kumbaga kasama ka doon, kasama tayong lahat. Except the Father which has sent me draw him. So talagang Diyos lamang ang siyang gagawa.
kung makakagawa ka ng pagtanggap, yun ay dahil din lamang yun sa kalooban ng Diyos. So, wala tayong part. Yun yung pinaka-point doon. Kaya, ang isang genuine na convert, isang tunay na nakaranas ng kapanganakang muli, doon niya palang talaga malalaman o maunawaan yung sinasabing Christ alone for salvation. Ayan, so yun po yung ating unang dalawang point. Yung a regenerate man believes in Christ alone for salvation. Kumbaga, dati ay iba yung pagkakakilala niya kay Kristo. Ito, dagdag ko lang Kumbaga dati ang pagkakakilala niya, yung Kristo na kumakatok daw sa pintuan, ng puso. Nasa yun ang desisyon, kung papapasukin daw. So, hindi ganoon. Hindi yun ang Kristo ng Biblia. And then, so magkakaroon ka ngayon ng bagong pagkakilala nga sa Panginoong Jesus. So, Christ alone for salvation na talaga. And then, ngayon naman, mga kapatid, so dito na tayo sa ating third point sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito sa marks of genuine conversion. So, ang ating third point ay a regenerate man loves the brethren. So, basahin natin yung 1 John chapter 3. Yan. Sa verse 14. Yan. Ito po sabi, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. So, sabi dyan, we know that we have passed from death unto life. So, meaning, sinasabi dito, isang taong nakaranas ng kapanganakang muli. Hindi na siya abided in death, kumbaga. So, ang sabi dito, a regenerate man loves the brethren. So, anong klaseng love ba ang sinasabi dito? Kumbaga, pag sinabing ikaw ay kapatid sa pananampalataya, so meron na na kayong connection, kumbaga, meron kayong concern sa isa't isa. So, ang mark ng isang regenerate man, kumbaga, mark ng isang genuine conversion, so meron ka nang nararamdaman sa iyong kapatiran na love, brotherly love. Sabi dito, maaring meron tayong pagmamahal sa ating mga kapamilya, sa ating mga magulang, sa ating mga asawa, sa ating mga kapatid, mga anak. Pero dun sa ating mga kapatid dun sa pananampalataya, so magkakaroon din tayo ng concern o love, kumbaga charity. Ayan. So, mararamdaman mo na kapag sila ang iyong kasama, so meron kang kagalakan na makita sila, makausap, yung maka-fellowship. So, based sa experience natin, kumbaga, yung makita mo lang yung kapatid mo, ay masaya ka na siya ay makita, makamusta. Hindi yung tipong pag nakita mo, tulad sa akin na ibahagi ni last time, magtataka, sabi, sino ba ito? Hindi ka kilala. So, yun yung point natin last time, sa mga nakaraan pang pag-aaral. Yung na-experience yung naikwento ko sa inyong yun, so medyo nalungkot ako talaga noon. So, yan, example ko ng aking sarili. Hindi, kasi yun yung personal experience ko na nakita. So, yung sinasabi natin na hindi pala talaga ako considered dito as kapatid, So, nakakalungkot. So, gusto ko lang sabihin, sana tayo dito sa ating church, kapag tayo nagkakita-kita sa labas, so, syempre, kukunti lang naman tayo, syempre, kilala na natin ang isa't isa. So, dapat, ang mark ng isang regenerate person, pag nakita ang kapatiran, so may kagalakan talaga. Hindi yung makikita mo sa mukha na parang hindi ka kilala, Tapos pag natanaw ka sa malayo pa lang, iiwas na sa iyo, Parang yung bang ganun, kasi napapansin ko na, observe ko na rin yun
makikita ka sa malayo, alam mong nakita ka na, and then iiwas. So parang there is something wrong, ano, hindi dapat ganun. As a regenerate person, ah, a regenerate man, dapat meron tayong brotherly love, ano, sa ating mga kapatiran. Hindi lang tuwing ganitong Sunday, ano, sasabihin ni kapatid, pero pag sa labas na ay wala na. So ano yan, peke yan pagka ganun. Hindi po dapat ganun. Hindi yan mark ng isang genuine conversion. So another thing, dito po sa man loves the brethren, ito, yan. For example, dahil meron kang genuine love sa iyong kapatid, so sabihin natin nagkaroon ng offense, kumbaga ano, meron kayong hindi na pagkasunduan. So syempre, alam naman natin kung ano yung ating dapat gawin. Kunwari, ikaw yung naka-offend sa iyong kapatid. So merong prinsipyo ang Biblia diyan kung papaano mo i-settle 'yon. Bilang isang kapatid, dapat ang aim natin doon ay magkaroon ng kaayusan, ano, kumbaga maibalik ang dati. So kung ikaw ang naka-offend at alam mong naka-offend ka, so dapat kung talagang tinuturing mong kapatid ang isang member o ang isang kagaya iyong kapatiran, ano, sa Panginoong Hesus, kapatid. So meron kang duty na makipag-reconcile, ano. So natalakay na rin 'yan nung last time ng ating pastor, ano, yung may tatlong ano doon steps, kumbaga. At kung ikaw naman ang na-offend at hindi naman alam ng iyong kapatid, ano, na-offend ka niya, so syempre ipakilala mo yung kanyang kasalanan, yung kanyang offense. And then ang isa pa diyang mga kapatid, sabi dito sa John, basahin natin ito, John chapter 13 sa verse 35. John chapter 13 sa verse 35. Yan. Sabi ng Panginoon, "By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another." So, talagang pagka titingnan tayo, ano, ng mga tao, kumbaga sa ating paligid, makikilala talaga nila tayo na tayo ay mga tunay na disciples o tagasunod ng Panginoong Hesus pagka nakita nila yung ating love to one another. Ang na-example na rin natin dito last time, kumbaga, alam mo yung kapatid ay merong pangangailangan, na meron ka namang capacity para tumulong, kumbaga. So dapat, meron kang initiative, ano, na tulungan yung kapatid. Kasi ganito kasi yung nangyayari. Yung kapatid mo may pangangailangan, ano, and then ang sasabihin mo lang ay, sige, pag-pray natin yan. So, ganun. Pero alam mo na kaya mo namang tumulong. So, meaning, walang love pagka ganun. And then, ang gagawin ng kapatid na nangangailangan ng tulong, doon pupunta sa kapitbahay, ano, doon siya hihingi ng tulong. And then, ganito yung nangyari. Makikilala mo o ma-encounter mo yung kapitbahay niya. And then, ang galing mong mag-share, ganito, ganyan. Tuturo ka ng mga doctrines natin. And then, malalaman niya, ay ka-member mo pala yung humingi sa kanya ng tulong. So, sa tingin ba natin, ay meron ba tayong magandang patotoo? So, sasabihin dyan nung iyong sineshiran, hindi ba kapatid mo yung member nyo si ganito? Bakit ganun? Mukha namang may capacity kang tumulong. So, meaning nun, walang point yung iyong mga pinagsasabi dun sa sineshiran mo kasi hindi niya nakikita ito sa iyo yung sinasabi dito ng Panginoong Hesus, yung if ye have love one another. Kasi nga, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one another. So, kung hindi naman nakikita ng mga tao sa paligid ang iyong love sa iyong kapatid,
So meaning, walang, kumbaga kung mag-share ka man ng gospel, ng doctrines, so hindi yan madaling, kumbaga hindi yan makikita nung kausap mo na sincere ka. Kasi kung dun nga sa kapatid mo, wala kang love, paano pa kaya siya na binabahaginan mo lamang. Yan. So dapat pagka ang mark ng isang regenerate man, dapat meron kang love to your brethren. Kasi nga, pag nakita yan ng mga tao sa paligid, masasabi talaga na ikaw ay may pagmamahal sa iyong kapatid. So meaning, isa yung mark ng genuine conversion. And then dito sa Ephesians chapter 4, basahin din natin. So ito, Ephesians chapter 4, sa verse 32. Ito sabi, Ephesians chapter 4 verse 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, had forgiven you. So sabi dito, ito dapat yung ating, kumbaga, ugali, towards our brethren. Dapat tayo ay kind, sabi nga natin, to one another, and then tender-hearted. Ito, isa dun sa sinabi natin kanina, forgiving one another. So kung may, kung may offenses, sabi nga natin kanina, dapat tayo ay forgiving one to another. Bakit? Kasi sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 32, even as God for Christ's sake had forgiven you. So talagang mark ng isang genuine conversion, talagang ikaw ay naipanganak ng muli, dapat ay meron kang forgiveness. Kung yun mga kapatid ay matigas, hindi ka pino-forgive, ikaw bilang isang taong na ipanganak muli, so dapat meron kang, kumbaga, meron kang pagpapakumbaba. So mag-forgive ka. Kung siya man ay hindi, di maaring siya ay hindi pa talaga din nakakaranas ng kapanganakang muli. Pero ikaw, kung ikaw man ang offended o ikaw ang at least meron kang forgiving heart, kumbaga. Hindi lang basta may kindness, may tender heart ka, dapat meron ka ding kakayanan na mag-forgive. Kahit pa gaano kabigat yung offense na yan. Kasi nga, anong basihan? Saan itinutulad? Even as God, for Christ's sake, had forgiven you. So, kung ang Diyos nga ay nagpapatawad, kagaya mo, kinahabagan ka, pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, ikaw pa kaya na tao lang. So, syempre, ang mark ng isang genuine convert, kung nagkaroon ng offense, na-offend ka, ay, yun nga, dapat marunong tayong magpatawad. Kung siya ay matigas pa rin, siya yun. Pero ikaw, bilang isang tunay na nakaranas ng kapanganakang muli, dapat meron tayong forgiveness sa ating mga kapatid. Sa mga itinuturing nating kapatid. Yan. So, ito pa, isa pang verse sa 1 John chapter 4. Basahin din natin ito. So, dito sinasabi, pagka meron kang love talaga, ay you know God. 1 John chapter 4. Yan, sa verse 7. Yan, verse 7 and 8. Ang sabi dito, Beloved, let us love one another. So, mga kapatid yan, beloved, let us love one another. Bakit? For love is God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. Verse 8,
He that loveth not knoweth not God, for God is love. So, ito yung sinasabi natin. Maaring pagka wala kang love na yung sinasabi natin kanina, wala kang nararamdamang brotherly love, kumbaga, sabi dito, he that loveth not, sinong loveth not? Yung sabi doon, yung beloved, let us love one another. So meaning, mga mananampalataya ito. So kung ikaw ay kino-consider mo na mananampalataya ka, member ka ng church, nagasunod ka ng Panginoong Jesus, pero dito sabi, he that loveth not, sinong loveth not? Yun nga yung sa verse 7, not knoweth God. Knoweth not God. So meaning, pagka ganoon nga, sabi nga natin, this make yung proof pa na mark ng isang genuine conversion, mapabilang ka dun sa mga beloved, let us love one another. Dapat meron kang pagmamahal sa kapatid mo, yun sa mga tinuturing mong kapatid sa pananampalataya, yan. Sabi dito, he that loveth not, knoweth not God. So meaning, wala ka pa talagang pagkakilala sa Panginoon. So meaning, nasa laman ka pa. So, carnal pa, kumbaga. In the flesh ka pa, pagka wala kang love towards your brethren. And then, sabi dito, for God is love. Yan. Ito yung palagi din nilang ginagamit. God is love. Love, love, love. Pero ito, applicable ito. Tandaan natin, sabi dito sa verse 7, Beloved, let us love one another. So, ang pinapatukuyan dito, mga kapatid, ay yung mga mananampalataya. Kasi itong verse na ito, for God is love, ginagamit ito ng kahit pa yung mga wicked na person, So, dapat tama ang ating pagkakaunawa dyan sa verses na yan. So, again, i-recall natin, a regenerate man loves the brethren. Sabi natin, meron tayong genuine concern, dapat meron tayong kakayahan sa ating mga puso na magpatawad. Yan. And then, pagka wala tayong ganyang nararamdaman, sabi dito, sa huli nating verse na binasa, he that loveth not knoweth, he that loveth not knoweth not God. So, nakakatakot yan, Tayo ba ay nakakaramdam ng love? Hindi naman yung intimate love, yung parang, kumbaga meron kang concern. So, meron kang, pagka may pangangailangan, meron kang desire na makatulong. So, mark yan ng genuine conversion. So, masasabi talaga natin na kung meron kang ganyang nararamdaman sa iyong mga kapatid, so nakaranas ka na talaga ng kapanganakan muli, mark of genuine conversion. Pero kung wala, ay nakakalungkot, pagka ang iyong nararamdaman igalit, inggit, so maaaring hindi ka pa nakaranas ng kapanganakan muli, Dapat laging handang mag-forgive, handang tumulong, merong care, merong love sa mga kapatid. So kung ikaw ay isang tunay na nakaranas na ng kapanganakan muli. And then yung ating pang-apat na punto, mga kapatid, ito, ating fourth point ay, ito, a regenerate man does not make the world's opinion his rule of right and wrong. Again, yung ating ika-apat na punto, ang mark ng isang genuine conversion, a regenerate man does not make the world's opinion his rule of right and wrong. So, basahin po natin yung 1 John chapter 5. Sa verse 4. Sabi dito, for whatsoever is born of God overcometh the world. Yan. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. So sabi dito, bigyan natin ng pansin mga kapatid yung for whatsoever is born of God. So meaning,
Kung sino man yung nakaranas na ng kapanganakang muli, born of God, ano sabi dito? Overcometh the world. Kumbaga kung ikaw ay isang isang mananampalataya na nakaranas talaga ng kapanganakang muli, sabi dito sa ating ika-4 na punto, hindi yung kumbaga sistema ng mundo ang iyong magiging basihan ng right and wrong. Yan. Hindi ka natatakot kumbaga na mag-go against ka o sumalungat ka sa takbo o sa palakad ng sanglibutan o ng mundo. Hindi ka din nag-aalala kung anong masasabi sa iyo ng iba. So for example, ito na-observe ko lang So yung tao ay considered siya as, sabi, gumagawa siya ng mga deacon work kumbaga sa kanilang church. Yan. So, deacon daw. Considered as deacon. Yun yung sabi. Pero, dahil inanyayahan siya, kumbaga, nung dati niyang kaibigan, dahil birthday, ito na-observe ko lang so umattend siya. At yun, nag-iinuman sila doon. So, ano yung sabihin doon? So, as a regenerate man, dapat meron kang tapang, kumbaga, na mag-go against sa takbo ng sanlibutan. Kumbaga, pwedeng tanggihan mo. Pero, syempre, yun nga, nakita ko doon, na-observe ko, hindi. So, nakipag siya doon, happy-happy, kumbaga. So, hindi ko nakita sa kanya yung pwede mo naman tanggihan, pwede mo namang batiin na lang, ng happy birthday, kumbaga. Pero, yung umayon ka pa, so, sa takbo ng sanglibutan, so, hindi ka nag-overcome sa world, kumbaga. Nag-alala siya na masabihin siya ng masama nung may birthday. Pero maaari din naman na hindi pa rin talaga, yun nga, sabi na, hindi nakaranas ng kapanganakang muli. So, baliwala sa kanya yun. Maaari. So, basta na-observe ko lang. So, sabi ko, parang nakiayon siya sa takbo ng sanglibutan. So, ano pa yun na considered daw as, yun nga, deacon dun sa kanilang church. So, nakakalungkot, Yun lang, observation ko po. And then, sabi dito, a regenerate man does not make the world's opinion his rule of right and wrong. Yan. Kumbaga, kung dati, yung mga pleasure ng sanglibutan, kumbaga, ay kagalakan mo, nung ikaw ay nagkaroon na ng genuine conversion, so, yung mga dating tinatawag mong happiness around you, yung mga enjoyments na dati ay na-enjoy mo na worldly, so hindi ka na ngayon makakaramdam ng, yun nga sabi natin, enjoyment sa mga ganong bagay, lalo na yung mga related sa sin, yung mga maaari kang makagawa ng kasalanan. So naging example natin dito last time, sabi nga natin, kung ikaw ay pupunta sa isang sitwasyon o isang lugar na alam mong prone ka to sin, so there is something wrong, kumbaga. So alam mo, dapat umiwas ka na. Dapat hindi ka na makiayon sa takbo ng sanglibutan. Kumbaga. Ito, basahin natin yung sa 1 John chapter 2. Kasi pagka ganun, ang lalabas dyan, love mo pa rin yung yung world, yung mga ginagawa mo dati. So, walang nangyari sa yung hindi ka nakakaramdam ng takot na gumawa nun, hindi ka naiiwas, kumbaga. 1 John chapter 2, basahin natin sa verse 15. Ito sabi, love not the world, neither the things that are in the world. So, yan yun.
If any man love the world, the love of the Father is not in him. So pag ba wala sa iyo ang love ng Father, ay ano ba yun? Converted ba yun? Ano ba yun? Saved ba yun? Siyempre, hindi. So sabi, love not the world. Ito, duty natin yan. Love not the world, neither the things that are in the world. Verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. So meaning, yung mga yan, na kumbaga enjoyment, mga pang-akit ng sanglibutan, hindi yan sa Diyos, hindi yan sa Ama. Yan ay sa mundo, kumbaga yan ay sa sanglibutan. Verse 17, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So meaning, kung ikaw talaga ay mark ng isang genuine conversion, o ikaw ay nakaranas talaga ng kapanganakan muli, sabi dun sa 1 John chapter 5 verse 4, you overcome the world. Ano, kumbaga, so wala na dapat sa iyo yung nga sabi natin sa example natin, yung kagustuhan na gumawa pa ng mga bagay na alam mong magre-resulta sa kasalanan. Yung mga dati mong enjoyment, ngayon nakikita mo ng walang kabuluhan. Kumbaga, tsaka yung, syempre, kaibigan, kung kaibigan mo siya dati, wala namang masama. Pero huwag ka nang makiayon kung anyayahan kang gumawa ng mga bagay na alam mong mali sa prinsipyo ng Biblia, mali sa sasalang-sang ka sa kautusan ng Diyos. So, dapat tanggihan mo. Pero kung kaibigan mo siya noon pa, nung mga bata pa kayo, kumbaga, basta kayo yan na, lumaki na. So, dapat, ang gawin mo, ikaw ang mag-impluwensya doon. Hindi ikaw yung i-impluwensyahan ulit pabalik sa world. Ano? So, nakakalungkot nung nakita ko talaga yung taong yun. Medyo disappointed, ano. So, questionable ngayon. Nagkaroon ako ng question mark. Hindi ko yan. Parang gano'n naging reaction ko. So, pasensya na kayo, no? Nagulat din talaga ako noon. Ayan, James chapter 4, verse 4, basahin din natin. Kasi nakikipag friendship ulit siya sa world eh. Sa halip na siya ang mag-influence, ay siya ang nai-influensyahan, ano. It's very sad to see, ano, to witness. Nakita ko yun. Ayan, James chapter 4, sa verse 4. Ito sabi, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So, yan yung sinasabi natin, ano, nakikipag-friendship ka ulit. Sabi mo na ano ka na born again ka na, Christian ka na. Pero, nakikipag-friendship ka pa rin sa world. Eh, sabi dito, the friendship of the world is enmity with God. So, hindi yan gusto ng Diyos, ano, na yan ang, kung ikaw ay isang tunay na nakaranas ng kapanganakan muli, hindi mo na dapat i-aim na makipag-friendship ulit sa world, ano, yung para lang ma-please yung tao. So, dapat baliktarin mo, ikaw yung mag-influence dun sa tinuturing mong kaibigan. Kung talagang may concern ka sa kanya, ikaw dapat ang mag-influence, hindi yung ikaw ang i-influensyahan niya pabalik sa world. Yan. Kumbaga pati yung mga dati mong gusto o mga bagay dito sa sanglibutan na nagbibigay sa iyo ng saya, eh sabi nga na-overcome na natin ang world. Dapat mga bagay na patungkol sa spiritual, patungkol sa Diyos, ang iyong doon na sineset mo yung iyong affection. Ano, baga meron yun sa Colossians. Ano ba? Yan, Colossians. Basahin po natin yun. Yung affection mo dapat ay isineset mo na sa mga bagay sa langit. Colossians chapter 3. Yan, verse 2.
Colossians chapter 3 verse 2. Sabi dito, set your affection on things above, not on things on the earth. So, meaning, mga bagay na nandito sa mundo, hindi na dapat yun. So, dapat ang iyong kagusto, iyong affection, kumbaga, yung mga spiritual ng bagay. Kung ikaw talaga ay nakaranas ng kapanganakang muli. So, dun sa ating example, kanina, so, kumbaga, saan niya kaya isinet yung kanyang affection during that time, ano? So, yun po, sabi dito, bilang isang nakaranas talaga ng kapanganakang muli, set your affection on things above. So, hindi naman natin sinabi na pabayaan mo na yung mga nandito, ano, meron kang, for example, meron kang sasakyan, pabayaan mo na yan. Hindi mo na i-maintain, kumbaga, pabayaan mo, ayan, sira, okay na yan, bayaan na yan. Hindi naman ganoon. Siyempre yun ay pinagkaloob yun sa iyo ng Panginoon. So, may duty ka rin doon na ayusin yun. Siyempre, kunwari, pinagkalooban ka ng Panginoon ng bahay. Ibig bang sabihin, dahil dito sa verse na ito, set your affection on things above, not on things on the earth. Pababayaan mo na yung ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon na tirahan. Hindi mo na aayusin. Siyempre, aayusin mo din. Ang point lang natin dito, mas priority mo dapat yung mga bagay na patungkol sa Diyos, kumbaga. Kung ikaw talaga ay tunay na nakaranas ng kapanganakang muli, kumbaga, spiritual treasures ang iyong i-impok, ang iyong itatago, yan, ang iyong iingatan, hindi na yung mga bagay dito sa mundo. Yan. And ito, sa Romans, isa pang verse po, Romans chapter 12, sa verse 2. So, related din ito dito. Sabi dito, and be not conformed to this world. Sa Tagalog, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Yan o, may huwag daw magsiayon. But be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So talagang may duty tayo no na huwag tayong makiayon, yung makipag friendship nga sa sanglibutan. Sabi nga dito sa ating sa 1 John chapter 5 verse 4, na overcome na natin yung world. So dapat huwag ka nang maki-ayon. Yung nga sabi natin, yung point natin kanina, huwag ka nang maki-go with the flow, ano. So dapat, sabi dito, but be ye transformed by the renewing of your mind. So, dahil nakaunawa ka na nga, dapat meron ka ng pagbabago sa iyong pag-iisip, kumbaga yung decision making mo. So, alam mong hindi yun makakabuti sa iyo bilang isang mananampalataya, dapat hindi na yun yung iyong i-aim, kumbaga. Bakit? That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yan, so, yun po yun. Kaya yun dun nga sa example natin, balikan ko lang ulit. Meron pa ako isang verse dito na related dun Ito nakita ko. Kung baga, kahit nga matagal na kayong magkakilala, kung talagang kayo best friend, kung baga, siya worldly pa, sabi nga natin, mas i-aim mo na siya ang iyong dalahin kaysa ikaw yung madala niya pabalik. Maka hindi mo i-aim na para lang siya ma-please sa iyo, gagawa ka na ulit ng mga dati mong ginagawa. So, walang nangyaring pagbabago. Sabi dito sa Galatians chapter 1, ditingnan natin dito, sa verse 10,
Sabi dito, Galatians chapter 1 verse 10, For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Yan sinasabi natin. So, kung ikaw ay isa talagang tagasunod ng Panginoong Jesus, huwag mong i-aim na ma-please yung taong alam mong gumagawa ng kasalanan. Kumbaga, para lang siya kumbaga okay ang inyong samahan. Sabi nga natin, siya yung dalahin mo, siya ang turuan mo, sharean mo. Hindi yung siya yung mag-share sa iyo ng buti kung tagay lang, talagang inuman eh. Inabot pa ng madaling araw daw at nagsasayawan pa. Sabi nung kapitbahay na isa. So talagang matindi. So ito sabi, i-persuade mo wag mo i-persuade yung men, wag mo i-please, kumbaga, para lang okay ang inyong samahan. So, hindi talaga maganda. Hindi siya nakikitaan ng mark ng genuine conversion. So, ang mangyayari nun, welcome siya ng grupo, ng kanilang grupo. So, meaning nun, love siya ng world. Pagka sabi, pag love ka ng world, delikado ka yan. Basahin natin yun. Saan nga ba yun? Pagka-love ka ng world, kabilang ka sa world. Sa John, yan. John chapter 15. Ito patunay, nakakatakot welcome ka sa world. Siya, delikado ka. Makabundo ka pa pagka gano'n. Ito, John chapter 15 sa verse 19. Ito po sabi, If ye were of the world would love his own. Ayan, napakalinaw. If ye were of the world would love his own. So, welcome ka, pagka gano'n. Ako, kabilang ka sa world. Worldly ka pa. So, hindi ka pa nakakaranas talaga ng kapanganakong muli. Tuloy natin ang basa. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world. So, ano mangyayari? Therefore, the world hated you. So, yung sinasabi natin kanina, na kahit pa sumalungat ka sa takbo ng sanglibutan, so, talagang i-expect mo na magkakaroon talaga ng mga hatred sa iyo. Kasi sabi dito, kung ikaw talaga hindi kabilang na sa sanglibutang ito, the world will hate you. Siyempre, dahil nga gumagawa ka na nakaranas ka na ng kapanganakang muli, so tatanggihan mo na yung mga ganong bagay, kagaya sa example natin. So siyempre, ang resulta nun, magagalit sa kanya yung grupo nila. Hindi na nasama. Hindi na natin yan. Parang ganon. So, pero yun ay isang patunay pala ng isang genuine conversion na ikaw ay chosen. Nasabi dito, elect, but I have chosen you out of the world. So, isa palang patunay yun, pagka ikaw ay hated ng world. So, nakakaranas ba tayo ng ganun o welcome na welcome tayo sa mga worldly things, nakikiayon ba tayo sa sanglibutang ito? So, yun. Kasi sabi dito ng Panginoon if ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. So, ayun. Ating examine din ang ating sarili, tayo ba ay nakikiayon pa sa world? Yun yung ating ika-4 na punto. A regenerate man does not make the world's opinion his rule of right and wrong. And then, lastly, dito sa ating ika-4 na punto, sabi nga dito, yung world opinion, hindi na yun yung kanyang rule of right and wrong. So, pagka magkakaroon ka na ng mga
decision making, kumbaga, i-consider mo lagi yung ano bang sinasabi ng scriptures, ano ba sinasabi ng Bible patungkol dito. So, hindi na yung ano bang sasabihin ni kaibigang ganito pag ganito ang aking desisyon. So, hindi na yun yung iyong prinsipyo, kumbaga. Ang lagi mo nang i-consider ay kung ano yung tama at mali na sinasabi ng Biblia, hindi yung tama o mali na sinasabi ng mga tao sa sanglibutang ito. So, tulad doon, kunwari ay, for example, last na example natin, related dyan. So, ikaw consider mo na yung, kung ikaw ay, yun nga, niyayaya kang sa mga ganung bagay, o, pag kinonsider mo yung ano bang magiging reaction ng kaibigan kong ito, pagka ako'y sumama, goods. Pagka hindi, edi magagalit sa akin. So, hindi na ganon. So, ang magiging prinsipyo mo na, pag ako'y niyaya nito, ano bang malalabag ko sa mga utos? Ano bang prinsipyo ang sinasabi ng Biblia? Ano ba yung tama o mali patungkol sa scriptures? So, yun na. Ang mark ng isang genuine convert o genuine conversion, yung world's opinion, hindi na yun yung iyong rule of right and wrong, kundi ang word of God na. Yan. A regenerate man does not make the world's opinion his rule of right and wrong. And then lastly, mga kapatid, itong ating huling punto, a regenerate man, ikalimang punto po, a regenerate man is very careful of his own soul. Yan. Doon ulit tayo sa 1 John sa chapter 5. Ito nating last point, mga kapatid. 1 John chapter 5. Sabi natin, a regenerate man is very careful of his own soul. So meaning, may pag-iingat. 1 John chapter 5 sa verse 18. Nasabi, we know that whosoever is born of God, sinneth not. Nabasa na rin natin ito last time. But he that is begotten of God, keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. So, bigyan natin ng pansin, mga kapatid, yung sinasabing, but he that is begotten of God, kung sino yung pinanganak ng muli, anong gagawin? Keepeth himself. Yan. But he that is begotten of God, keepeth himself. Sabi natin, a regenerate man is very careful of his own soul. So tayo, naniniwala tayo sa preservation ng ating Panginoon. Pero tayo, bilang mga mananampalataya, meron din tayong duty to keep ourselves. So, sa papaanong bagay ba? For example, yun nga, huwag mong ilalagay yung sarili mo dun sa sitwasyon na alam mong prone ka sa sin o kasalanan. Hindi porket naniniwala ka sa preservation of God, ligtas na naman ako. Kahit ito'y gawin ko ay hindi naman ako mawawala. Hindi ako mag-fall away. So pagka ganun ang iyong kaisipan ay medyo may problema ka. So, dapat bilang isang tunay na mananampalataya na nakaranas ng kapanganakang muli, may duty tayo to keep ourselves na ilayo sa mga ganung bagay. Hindi yung ilalagay mo ang sarili mo sa sitwasyon na ang magre-resulta sa kasalanan. Kumbaga sabi dito, he endeavors that only to keep clear of sin. Sabi nga natin, hindi lang basta huwag makagawa ng kasalanan, but also to keep clear of everything which may lead to sin. Nga sinasabi natin, kung ikaw ay yayain, alam mong magre-resulta sa sin, so i-keep mo yung sarili mo, may duty ka na ingatan din ang iyong sarili. Ito pa, sabi dito, he is careful about the company he keeps. So meaning, maingat ka na ngayon kung kanino ka sasama.
Kasi duty mo nga yan, dapat careful ka. I-consider mo kung kanino ka sasama. Kung pag ba sumama ako sa taong ito, sa mga taong ito, ano bang magiging resulta? At pagka, kunwari, napasama ka sa isang grupong yun, nararamdaman mo na parang masama tong mga anong to ang gagawin, ang gawain. So, maaring makurap ka. So, dapat, duty mo na ialis doon ang sarili mo. Huwag ka na sumama sa mga ganong gawain, sa mga ganong tao, kumbaga, mas i-prioritize mo yung kung ano yung nakakalugod sa Diyos. Kasi duty natin yun eh. But he that is begotten of God, meaning kung ikaw ay pinanganak na ng muli, keep it himself. Ingatan mo ang iyong sarili. Ano? Kasi yung, alam nyo mga kapatid, yung kasalanan, yung paggawa ng kasalanan, mas mabilis yung makahawa. Kaysa dun sa sasabihin mo, ako ang hahawa sa mga ito. Eh hindi, mamaya ikaw pala ang mahahawaan na, makukorap ka. So dapat iingatan mo ang sarili mo. Lalo na kung hindi ka naman equip talaga, susugod ka doon. Ano? Feeling mo ay kaya mo, mamaya ikaw pala ang mahahawa na ng kanilang gawain. Kumbaga, iingatan mo. So, ang isa mo pang i-consider, maingat ka na rin kung kanino ka mag-form ng friendships, ano, kung sino yung mga magiging kaibigan mo, ituturing mong kaibigan. Hindi naman natin sinasabi na awayin na natin yung iba. Kumbaga, maingat ka lang, sino ba yung i-consider mong mga kasama. And then, babalik tayo dyan sa ating third point, ano. Siyempre, kung meron kang brotherly love, siyempre, ang ituturing mong mga kaibigan mo, ay yung iyong mga kapatiran talaga. So, kung maingat ka talaga sa iniingatan mo ang iyong sarili sa mga worldly things, pipiliin mo din talaga yung iyong, ang tawag doon, yung iyong social circle eh, yung tawag doon, kung sino yung mga tao na kabilang doon sa social circle mo. Kapag ikaw ay nagkaroon ng problem, sino bang part ng social circle mo ang una mong i-consider na hinga ng payo, gano'n. Yun po yun. So, maingat ka na. Hindi yung dun ka lalapit dun sa alam mong worldly. Eh di ang payo niyan sa'yo ay worldly din. So, yun po yun mga kapatid. And then, ito pa, isa dito, he is careful about the employment of his time. So, meaning, saan mo ba ginagamit yung iyong oras? So, maingat ka na. Kumbaga, mas pipiliin mo ba na ubusin yung oras mo pag-scroll sa cellphone mo, panonood ng mga kumbaga walang kabuluhang bagay. Sabi dito, maingat ka dapat kung saan mo gagamitin yung oras mo. Kung may time ka pala mag-scroll sa cellphone mo, bakit hindi kaya ang gawin mo tingnan mo yung cellphone mo, meron din yung Bible app. Ano? Pero parang ang hirap, ano? Pero sabi dito, part yun para i-keep mo ang sarili mo. Kumbaga kung ubusin mo yung oras mo pag-scroll dyan, makakakita ka dyan ng mga kung ano-ano, mga maling turo, mga gano'n. Tapos ang worst dyan, yung mga tukso, no, makakita ka pa ng mga gano'n. So, hindi mo iniingatan ang sarili mo. Sa halip na dito mo ubusin ang iyong oras, so dapat maingat ka kung saan mo gagamitin. Ayan po. Kung may free time ka naman pala dapat he is careful about the employment of his time. And then another thing ay sabi dito, he is careful about the books he reads. So books. So medyo baguhin natin to. He is careful about the apps that he use. Yun. Kumbaga kasi hindi na book Dito na tayo usually bumabasa. So dapat maingat kang sa pagbabasa sa mga ganitong sa mga platforms kasi madami ditong naglipa ng maling turo, maling doktrina kumbaga. So dapat maingat ka about the apps na ginagamit mo. May mga app din na talagang worldly. So mabuti pang i-uninstall mo na yun And then syempre, consider din natin, he is careful about the books he read.
Siyempre, kung may time ka naman palang magbasa, ano ba yung binabasa mong book? So, at least na yun ang basahin mo. Bakit hindi ka magbasa ng Bible? Kung ayaw Bible, magbasa ka ng mga commentary. O, ayan. So, pero ingat din sa commentary. Pero mas maganda talaga, kung may time ka, Word of God. Kasi yun talaga ang mark ng isang genuine convert. And then sabi dito, he is careful over his own daily habits and behavior. So ayan, yung sinasabi natin, ano bang habits natin, ano? Pagkagising, ano bang unang hinahawakan, ano bang unang tinitingnan, yan. Nagpe-pray ka ba pagkagising mo? Yun, so dapat maingat tayo. Yan, ingatan natin ang sarili. So kung dati, hindi ganun ang ginagawa mo, ay baguhin mo. May duty tayo, hindi yung laging sasabihin natin, ay Diyos na ang bahala dyan. Hindi mo naiintindihan talaga ang sinasabi ng Biblia. Mayroon tayong duty to keep ourselves. Ito, basahin natin yung 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4. Dun sa verse 16. Ito, sabi dito, take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. So, kumbaga, sabi natin, ingatan mo ang iyong sarili. So, pagdating sa doctrines, sabi dito, continue in them. So, dapat talagang may part tayo, So, kung wala ka naman palang ginagawa para aralin talaga yung ating mga aral, yung ating mga doktrina, so, lacking ka pagdating sa part na ito. So, dapat, continue in them. Bakit? For in doing this, thou shalt both save thyself. So, ibig ba sabihin ito, ikaw nagligtas sa sarili mo? Hindi. Kumbaga, may ingatan mo sa sarili mo dun sa mga bulaang turo, bulaang doktrina. Kung alam mo talaga yung ating doctrines, hindi yung basta lang, ay oo, naniniwala ako dun sa total depravity, naniniwala ako sa election, naniniwala ako sa limited atonement, unconditional, yung doctrines of grace. Pero in reality, hindi mo naman pala talaga naunawaan. Kami may na kami nakausap niyan. Agree siya, agree sa doctrines of grace. Pero nung pagdating na dun sa hinimay na namin, ang lumalabas, hindi naniniwala sa election. Pero sabi niya, naniniwala siya. And then, hinimay pa namin, papatak din siya na hindi rin pala siya naniniwala talaga dun sa doctrines of grace. So, may problema pagka ganun. Kaya nga sabi natin, as a part ng isang genuine convert, hindi lang basta sinasabi natin na oo, naniniwala ako sa mga ganung doktrina. Dapat alam din natin talaga para sa ating sarili, sa atin din yung ikakapakinabang. And then, para din dun sa iba, kung mag-share ka, ito nga, medyo na-challenge ako last time. Example ko na naman sa sarili ko. Pasensya na ko yan. Gusto ko lang i-share ang aking testimony. Yan. So, ito, may nagtanong sa akin, hindi ako ready nung time na yun, Hindi ko hawak yung cellphone ko din. So, hindi ko ma-pinpoint talaga yung mga verses talaga na related dun sa tanong niya. Actually, in-invite ko sila, na umattend ngayon, pero unfortunately, hindi niloob ng Panginoon. Akala ko nga, kasama natin sila ngayon. So, hindi niloob ng Panginoon na sila ay maka-attend ngayon. Pero anyway, ang point natin dito, kung alam talaga natin yung mga doctrines natin, yan, good yan sa sarili mo, sabi din dito, and them that hear thee. Goods din yan sa tuturuan mo, sa sessionan mo. So, part natin yun.
na tayo ay nag-iingat, kinikip natin ang ating selves sa mga habit, sa ating mga ginagawa, sa ating mga doctrines. Dapat talagang alam natin yan. Ano? Hindi lang word of mouth. Ano? Hindi lang sinasabing alam ko yan. Yan. Kumbaga, dapat tayo ay nagsasanay. Part yun ng ating duty nga bilang isang mananampalataya. Parang sinabi yun ni Paul dito sa 1 Corinthians chapter 9. Kumbaga dapat meron tayong pagsasanay. Ito basahin ko na lang sa Tagalog. Na 1 Corinthians chapter 9 sa verse 24. So ito yung sinasabi natin. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. 25. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. So yan, maingat sa sarili. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo iniyaong walang pagkasira. 26. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. 27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. So, kung ating pambubulay-bulayan itong sinasabi dito sa mga verses na ito, makikita natin dito yung ating duty, mga kapatid. Meron tayong duty para i-keep ang ating sarili. Una, ingatan, tayo ay magpigil, nabanggit dito. So, ano yan? Part na yan ng ating pag-iingat sa ating sarili. Pagpipigil sa lahat ng mga bagay. Kung dati ay ang sarap-sarap gawin ito, so, ngayon, sinasabi mo, nakaranas ka na ng kapanganakong muli. So, may duty ka para magpigil. Tulad dito sa verse 25, at ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ano bang tinutukoy dito? Di ba yung mga atleta, mapagpigil yan. Una sa pagkain. So, kahit kaya pa nilang kumain, gutom na gutom sila, pipigilan nila yung kanilang mga sarili para ma-maintain yung kanilang body weight, body shape, yung kanilang intake ng protein, ng cholesterol, kumbaga yan. Tayo naman bilang mananampalataya, bilang part ng pag-iingat din natin, we keep ourselves. Dapat mapagpigil din tayo sa mga ganong bagay. Kumbaga parang kahali-hali na ang pagpunta sa lugar na iyon. Parang gusto kong pumunta. So, ayun na, doon na papasok yung pagpipigil sa sarili. Ayan. Kumbaga parang, parang masarap kainin ng mga ganitong bagay. Alam mong makakasama sa iyo. Parang masarap uminom ng mga ganitong bagay. Alam mong bawal yun. So, doon napapasok yung part ng duty natin to keep ourselves magpipigil. And then, dito rin yung sinasabi natin, dapat tayo ay nagsasanay sa ating mga doctrine. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. Ito related yun dito, kumbaga, sabi dyan sa verse 24 ng 1 Corinthians chapter 9, hindi ba ganun yung nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Kumbaga, keep yourselves on our doctrines, sa ating mga paniniwala. Tuloy lang ang ating takbo. Kasi in reality, may mga dati tayong considered as brethren, pero medyo na, kasi yan, kumbaga siguro dahil nakikipag, tawag ba dito, compromise, sa mga, sabi nating mga Armenian, nahahawa na. So, hindi naiingatan ng sarili. Hindi na tumatakbo ng gaya ng mga atleta na
diretso lang ano. So, nahahawa na. Yan, dapat iniingatan sarili. Tsaka, alam naman natin na pag tayo yung ating ginagawang ito, sabi dito, ang gantimpala kasi dito ay kumbaga, walang kabuluhan worldly eh. Pero yung ginagawa nating pag-train sa ating sarili, sa Word of God, yung ating pagpipigil sa ating mga sarili, sa mga pang-akit ng sanglibutang ito, alam natin ang gantimpala nun, ano, tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Kaya tayo din dapat ay magpakatapat. Tumakbo tayo ng gaya ng sa mga atleta. No? Alam natin yung ating end goal, kumbaga. Mas may kasiguraduhan sa mga pangako ng Panginoon. Yan yung point natin dyan. Tsaka yung sabi natin, pagka ikaw ay isang tunay talagang mananampalataya, kita yun sa iyong mga gawa. Lalabas, kung ano yung ugali mo, yung nakakapag-alala pagka nakikitaan ka na ng ibang tao na medyo hindi pala medyo, pag nakita ka na parang medyo may kapalaluan na si kapatid na ganito. So, nakakalungkot pag gano'n, ay, si kapatid na ganito gumagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Yun. So, nakakalungkot. Sabi nga dun sa faith without works is dead. So, makikita sa bunga. Kung ang nakikita na sa iyong bunga ay yun, kapalaluan, hindi pag-iingat sa sarili. So, questionable na wala sa iyo yung mark ng genuine conversion. Hindi mo iniingatan ang iyong sarili. Nag-focus ka pa, maaaring mag-cause ka pa ng may mahawa ka pa sa iyong mga pinaggagawa. So, dapat ingatan mo din yung sarili. Kasi sabi dun sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, tungkol sa doctrines, thou shalt both save thyself and them that hear thee. So kung ikaw naman iba na ang iyong prinsipyo, may kayabangan ka na, makakahawa ka na. Sino mahahawa mo? Them that hear thee. So, alam ko na natalakay na natin ito, yung progressive, yung ganyang bagay. Maaaring ikaw lang sa una, and then may mahahawa kang kapatid mo, and then yung buong congregation nakakatakot pag gano'n. Simbahan pa ba yan ng Panginoon? Yeah. So yun ang magiging nakakapag-alala, mga kapatid. So again, ito yung ating mga punto na napag-aralan patungkol sa marks of genuine conversion, mga kapatid. I-recall ko lang ulit isa-isa. Yung una, regenerate man does not habitually commit sin. Yung pangalawa, a regenerate man believes in Christ alone for salvation. Yung ating tinalakay ngayon, 3, a regenerate man loves the brethren. Alalahanin natin yan. And then yung pang-apat, a regenerate man does not make the world's opinion his rule of right and wrong. And then yung ating huling punto, a regenerate man is very careful of his own soul. So tayo mga kapatid, i-examine din natin yung ating mga sarili, and then kung may nakikita tayo sa ating mga kapatid na hindi pumapasok dito sa mga marks na ito, i-consider natin yung number 3, yung ating love sa ating brethren. So ating approach, ating bahagi na, kapatid, parang napapansin ko meron ka ng kayabangan, parang gano'n. Kapatid, meron ka ng ginagawang hindi ka lugod-lugod sa Diyos. So, part din natin yun. Hindi sa ating sarili, yun nga, ingatan din natin. Baka tayo naman ipuna ng puna, yung pala ay troso yung nasa ating mata. Gusto mo tanggalin yung buta ng kapatid mo, hindi mo nakita sa sarili mo, mas malala pala yung kalalagayan mo. So, talagang interconnected talaga, sa kapatid, sa sarili mo. So, check natin ang ating mga sarili. Una, kung tayo ba ay may marks talaga ng ganito.
Yun po mga kapatid, ano, nakakalungkot talaga pagka tayo ay nakikitaan na ng iba ng hindi maganda. Buti kung isa lang ang nakakapansin sa ginagawa mo. Paano kung madami na? Nakakalungkot. Ano lang ako pero nakakalungkot. Tulad din dun sa example natin kanina, dun sa considered as deacon. Hindi ako paniwala nung nakita ko yung sinasabi natin dito sa ating point, marks of genuine conversion. So mga kapatid, dito na tayo nagtatapos sa ating mahalagang pag-aaral, marks of genuine conversion. So tayo po ay, may God bless the message in our hearts. Tayo po ay magsiluhod. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, katas-taasan, makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, maraming salamat sa inyong naging mensahe sa amin ngayong umaga. Salamat po sa inyong pagpapaalaala sa amin kung ano po ba ang mga katangian ng isang tunay na ipinanganak muli sa Espiritu ng aming Diyos. Aming Diyos sa aming pong dalangin, nawa po ay palaging matagpuan ito sa amin, yung aming mga kapatiran, at gayon din sa aming mga sarili, nawa po ay matagpuan namin ang mga katangian ito. Kung kami po ay nagkukulang, aming Diyos, humihiling po kami sa inyo, nananalangin, na pagkalooban niyo pa po kami ng karagdagang lakas at kakayahan, aming Diyos, upang magampanan ang mga katangian ito, ang mga bagay na ito. Aming palaging i-consider, aming Diyos, ang inyong mga prinsipyo, ang tinuturo na inyong mga salita, upang palagi kaming turuan na sumunod sa inyong mga kautusan, na palaging alalahanin ang aming mga kapatiran, i-consider sila palagi kami makaramdam ng pag-ibig sa kanila, at bigyan niyo rin po kami palagi ng paalaala, aming Diyos, upang kami ay hindi magpalalo. Bigyan niyo po kami palagi, Panginoon, ng kababaang loob, upang kami ay makitaan ng mga magandang patutuo sa iba. Amin Diyos sa aming dalangin ay nawa po ay gamitin niyo ang aming mga buhay upang patuloy na ibahagi ang inyong ebanghelyo, ang inyong mga salita. Patuloy niyo po kaming i-preserve, aming Diyos, sa aming mga doctrines. At aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil kami po ay inyong sinasamahan palagi, kami inyong iginagay. Kami po ay naniniwala na lahat ng mabubuti naming gawa ay nagmula po ito sa inyo. Maraming pong salamat, aming Diyos. Nawa po ay palaging makita sa amin, matagpuan ang mga ganitong marka o katangian ng isang tunay na ipinanganak muli sa Espiritu, aming Diyos. Hindi po, aming Diyos, sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, ingatan niyo po ang bawat isa, ihatid niyo po sa kanya-kanyang tahanan ng ligtas at mapayapa, at nawa po, mamayang hapon, ay inyo pong loobin na nawa kami ay magkasama-sama sa aming panghapon na pananambahan, aming Diyos. Muli po, aming Diyos, kayo po nawa ang naitaas, kayo po ang mapupurihan, kayo po ang mapasalamatan. At patuloy niyo po kaming gabayan sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat. God bless po.